Giyera ng China at Pilipinas, magsisimula na nga ba? Tensyon sa West Philippine Sea mas lalo pang tumindi. Mga tauhan ng Philippine Navy dinisarmahan ng China Coast Guard at kinuha pa maging ang kanilang mga cellphone. Inflatable boat, binutas at hinostage ang mga bangka. Abangan kapatid ang kompletong mga detalye, pero bago tayo magpatuloy, isang like lang po ang hinihingi ko para sa videong ito. Malaking bagay na po yan bilang suporta sa ating bawat in-upload. Back to the video. Lalo pang tumitindi ang tensyon na nagaganap sa pagitan ng China at Pilipinas sa West Philippine Sea. At kung noon ay mga barko lamang at mga tauhan ng PCG ang madalas na nakakaranas ng pambubuli mula sa China Coast Guard, subalit ngayon maging ang Philippine Navy ay hindi na rin pinapalagpas. Hindi lang medyo nakakabahala ang panibagong insidenteng nangyari sa pagitan ng mga barko ng China at Pilipinas. Napakamapanganib na po nito dahil anumang oras posibleng mauwi sa isang digmaan ng mga pinagagawa ng China. Hindi na bago sa atin ang paulit-ulit na panggigipit at panghaharang ng CCG sa mga barko ng Philippine Coast Guard sa tuwing magsasagawa ito ng resupply mission. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na mga tauhan ng Philippine Coast Guard ang kanilang binanatan, kundi mga sundalo na po mismo ng Pilipinas, ang Philippine Navy. Matindi ang ginawa ng mga tauhan ng China Coast Guard sa 8 miyembro ng Philippine Navy na nooy nagsasagawa ng rotation and resupply mission sa Ayungin Shoal, kung saan walang pag-aalinlangan nilang binangga ang bangka na sinasakyan ng mga sundalo ng Pilipinas. Matapos nilang banggain ng bangka, kinaladkad pa ito ng kanilang barko at binutas kahit batid nila na naroon ng mga sundalo. Hindi pa nakontento ang mga Chino matapos nilang masaksihan ng kalunos-lunos na sinapit ng sasakyang pandagat ng mga sundalo ng Pilipinas. Sumampa pa ito sa bangka at lakas loob na kinuha ang mismong mga baril ng sundalo na nakatago sa isang lalagyan. Maging ang kanilang mga cellphone ay kinulimbat din at sinira ang makina ng kanilang bangka sa pamamagitan ng dala-dala nitong maso. Binasag ang salamin at ang masakla pa. Hinostage pa umano ng mga ito ang 4 na bangka ng sundalo. Sa naturang insidente, hindi lang ang bangka na sinasakyan ng Philippine Navy ang napinsala. Dahil sa mga oras na iyon, naputulan din ng hinlalaki ang isang sundalong Pinoy dahil sa pakikipagbuno nito na makaiwas ang kanilang bangka mula sa pagbangga ng barko ng China. Una nang sinabi ng AFP at PCG mga kapatid na talagang dedepensahan nila ang soberanya at mga mangingisdang Pilipino na malimit na pumapalaot sa West Philippine Sea. Kasunod ito sa pagpapatupad ng China na huhulihin nila ang mga dayuhang barko o mga mangingisda na nasa katubigan ng kanila raw teritoryo na tumutukoy sa West Philippine Sea. Ngayon mga kapatid, ang naturang pambabangga ng CCG sa bangka ng Philippine Navy ay nangyari sa loob mismo ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas, kung kaya't legal at naaayon sa international na batas ang mga operasyon dito ng Philippine Navy at PCG. Ngunit ayon sa tagapagsalita ng China Coast Guard, lumabag daw ang Pilipinas sa pangako nito na hindi na magpapadala ng supply ship at inflatable boat sa Ayungin Shoal. Kaya bukod sa pagbigay ng warning ng CCG at pagharang, may karapatan daw na sumampa ang China Coast Guard sa bangka ng Philippine Navy at mag-inspection sa loob nito. Ang nasabing mga insidente mga kapatid ay labis na ikinainit ng ulo ng ating mga kababayan. Maraming mga nagsasabi na bakit pinabayaan lang umano ng ating mga sundalo na sumampa sa kanilang bangka ang mga tauhan ng China Coast Guard at kunin ang kanilang mga baril. Marami rin ang nagsasabi na isa raw itong malaking pang-iinsulto sa Pilipinas, kung kaya't bakit hindi pa raw tayo pumalag at magdeklara ng giyera laban sa China. Ngunit ayon kay General Romeo Bronner, hindi naman daw basta hinayaan na lang ng mga sundalo na gawin iyon sa kanila ng mga Chino. Sa halip, talagang nakipagbuno pa nga raw ang mga ito para lang may taboy palayo ang mga kalaban. This is the first time na nakitaan po natin yung Chinese Coast Guard na nagdala ng mga bolo, ng mga sibat, ng mga kutsilyo. On the other hand, yung tropa po natin, wala tayong dala ng mga ganun. And we mentioned that yung mga baril na dala natin were disassembled and naka-gun case siya. Naka-gun case. Because we were transporting this to LS-57. So wala tayong armas na dala. Na bladed weapons or whatever. Pero yung Chinese, yun po yung ginamit nila na pangsira, pangbutas dun sa mga rig natin, sa mga rubber boats natin. Kitang-kita po, meron po kaming mga videos na hawak. And we saw in the video how the Chinese even threatened our personnel
by pointing their knives at our personnel. Despite this, lumaban po yung ating mga sundalo. No? Lumaban po with their bare hands. No? With their bare hands. Makikita niyo po, tinutulak nila yung rig ng kalaban, ng Chinese Coast Guard palabas. No? Palayo. They were preventing the Chinese Coast Guard from hitting them with their bolos, their machete, and other bladed weapons. Kaya ako po ay hangang-hanga sa ating mga sundalo. Despite the absence of weapons or certain items to defend themselves, ay lumaban pa rin po sila. Gusto ko pong tanggalin yung impression na yung mga sundalo po natin ay hinayaan nila yung mga Chinese Coast Guard na kunin lamang yung ating mga kagamitan, sirahin yung ating mga boats. Hindi po natin hinayaan sila. Lumaban po tayo. But then again, may mga limitations po tayo. Because, number one, we were outnumbered. Yung dalawang rig natin, ang katapat niya, 8 na rigs na Chinese Coast Guard. Hindi lang po rigs, may mga steel hull na mga boats pa rin sila na binabangga dun sa ating mga rigs. So, talaga pong hangang-hanga ako sa sundalong Pilipino, sa ating mandirigma, mandaragat, pati na rin po yung ating mga Coast Guard because of the restraint that they practice. Dahil napakalapit po noon yung pinangyarihan nito dun sa LS-57. And as you all know, LS-57 is also armed. May mga armas po tayo, but we did not use those. We did not use those because our objective is that while we want to bring supplies to our troops following international laws, our objective is also to prevent war. Ayaw po natin na magkaroon ng gera. Thank you. Thank you very much, sir, for this. Our rigs, yung rigid hull inflatable boats. Yung isang rig natin ay inipit nila. Marami po kasi silang mga dineploy na mga rigs nila. So, yung isang rig natin, inipit nila. And then, sa kanila before. But of course, yung tropa natin, prevented, trying to prevent them. So, may mga nakuhang mga baril, may mga nakuhang mga iba pang equipment, sinira yung ating mga equipment on board, pati yung motor natin. At tinusok rin, pinutas yung ating rigid hull inflatable boats. So our action now is that we are demanding that the Chinese return our rifles and our equipment. And we are also demanding from them to pay for the damages that they have caused. Babayaran nila po yun. Dahil hindi po tayo papayag na gano'n lang na sisirahin nila yung ating mga kagamitan at kunin lang nila. For me, this is piracy already. Piracy. Because they boarded our boats illegally. They got our equipment. Again, parang mga pirata na po sila dun sa mga ginawa nilang actions nila.